Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aries, we have look up and look forward. Welcome new developments for positive change, Aries. Possible na ang iba sa inyo rito is really going to do something no, para magbago ang inyong sitwasyon. And yung pagbabago na to is pagbabago na papunta syempre sa pag-asenso, pag-progress, 'di ba? Kasi hindi naman natin binabago ang sarili natin or mga bagay sa buhay natin na paurong, hindi ba? Binabago natin para mas maging maganda, mas maging maayos, mas maging mabuti. So, this is a positive change that is about to happen dito, Aries. At uh, yun ang gagawin ninyo. Pagbabagong for the better. So, we have time out. Take time for a much needed break and relax, Aries. Panahon na para asikasuhin mo naman yung sarili mo. Panahon na para ibigay mo naman sa sarili mo yung time na or pahinga na kailangan nito. Always remember no na tao lang tayo, meron tayong kapaguran, meron tayong ah, time na kailangan ipagpahinga din natin ang katawan natin, yung isip natin, makapag-relax din. Kasi otherwise, if you continue to work, no, or continue to do things, kahit na alam ninyong pagod na kayo or kailangan na ninyo na tumigil muna, 'di ba? Hindi na rin naman ninyo maibibigay yung 100% ninyo, 'di ba? Kasi how can you perform the job? Let's say for example, trabaho. How can you perform the job? Right, 'di ba? Kung pagod na kayo. Siyempre kapag pagod ka, aside from yung katawan mo, siyempre babagal na, hindi ka na, mas magiging less productive ka na. Tsaka yung isip mo, hindi ka na makakapag-concentrate. Hindi mo na may bibigay yung 100% mo dyan sa ginagawa mo. Kaya mas magandang ipahinga by the time na talagang pagod ka na, drained ka na, ipahinga mo muna, mag-replenish ka muna ng lost energy mo. 'Di ba? Ibalik mo muna yung physical strength and vitality mo para na nang sa gayon you will be more productive. 'Di ba? At saka mas magiging efficient ka. Kasi kung tuloy-tuloy, magpapatuloy, 'di ba? Ano na lang ang mangyayari sa sarili mo, sa katawan mo, 'di ba? Aside from hindi mo na mapa-perform ng mas maayos ang trabaho, 'di ba? Yung katawan mismo ninyo, no, maaaring baka mag-burnout na tuloy, 'di ba? So, kailangan ng time out, 'di ba? Take time for a much needed break and relax. So, feeling ko dito, pagod na ang iba sa inyo rito, Aries. So, ipagpahinga mo muna ang iyong katawan at ang inyong isipan and then get back to it, no? Once na na-replenish mo na, nakapag-recuperate ka na, nakapag-recharge ka na. Alright? So, we have angel warriors. Angels oversee your life and protect you. Ayan. So, maaari din, no, na lagi kayong nagdadasal din for sa iyong mga angels. Kaya itong paalala din sa iyo na yung mga angels mo ay laging nandiyan dyan at binabantayan ka, tinitignan ka, pinoprotektahan ka, diba? At ginagwardyahan ka. Kaya wala ka rin dapat na ikatakot, wala kang dapat na ika-worry kasi your angels are there, no, para anuhin ka, para gabayan ka at gwardyahan ka. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. Also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join din ka po kayo sa membership. Salamat. So, we have be proud. Okay? It's time to celebrate all that you've achieved and that all you are and all that you have become. Every once in a while, it's important to stop, acknowledge what you've achieved and to be proud. So be proud of yourself, Aries. Huwag mong kakalimutan. No? Pat in the back ang kailangan mo din dito para sa sarili mo. Kasi, um,
you've done a lot, 'no, para sa sarili mo. Marami na din siguro kayong na-achieve sa buhay, marami na kayong mga na-accomplish, 'di ba, sa buhay. So, kumbaga ibigay mo naman yung karampatang recognition kumbaga sa sarili mo for the job well done, 'di ba? Kailangan din na maging proud ka sa ginawa mo, maging proud ka sa kung sino ka na sa ngayon, 'di ba? Kasi effort mo 'yan, 'no, with the help of the divine, effort mo 'yan. Hindi lang 'yan yung tagumpay na 'yan hindi 'yan binigay lang sa'yo ng kung sino man, but you work hard for it. Kaya you need to be proud of yourself. A child's love, pupuwede 'no, na siguro now mas mare-recognize ninyo kung kayo may mga anak na 'no, for those of you na meron ng your own children. Ngayon siguro ninyo mas maa-appreciate yung pagmamahal ng mga bata at pagmamahal ng mga anak ninyo sa inyo. Maaari kasi na 'di ba, talagang siguro yung mga anak din ninyo ngayon nagpapakita din, nagpaparamdam din ng kanilang pag-aruga sa'yo, pagmamahal sa'yo. Maaari ngayon inaalagaan din kayo ng mga anak ninyo. Maaari din na sa ngayon merong may mga anak kasi na kunyari mga adults na sila, maaaring nasa malayong lugar na sila, pero it doesn't stop there from loving you. It doesn't stop there from taking care of you. So even though siguro ang ibang mga anak, no, nasa malayong lugar na, nagtatrabaho na sa malayong lugar, hindi na kasama magulang, pero it doesn't stop there. The distance doesn't stop there from expressing their love para sa mga magulang, 'di ba? So siguro kahit nasa malayong lugar na sila lagi pa rin tumatawag, lagi pa ring, nagvi-VC, 'di ba, nagpapadala ng kung anong kailangan niyo, maaaring sinusuportahan ng mga magulang pagdating sa pera, pagdating sa mga material needs ng mga magulang. So, yung mga gano'n ba, 'no? And lalong-lalo na kung siguro kasama ng mga magulang yung mga anak dito, o 'no, kung kunyari nandiya-diyan lang sa malapit or kasama pa sa bahay. So, siguro mas na-appreciate ninyo ngayon ng mga anak ninyo kung ano man ang ginagawa nila para sa'yo. So, we have to find your center. Ayan. So, your outside world is a reflection and a manifestation of what's going on inside you at this time. When the outside world becomes a hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, then this is an ideal moment to stop and ask, when was the last time I checked in with myself? Ayan. Kasi kaya nga kailangan din ninyo na mag-time out kasi maaari 'no, na matagal ng panahon nito na hindi kayo nakakapag-take a breather. Maaaring may katagalan na 'no, ilang buwan na or ilang taon na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, tuloy-tuloy yung mga ginagawa ninyo and you never had a chance, 'di ba, to take a break or take a time out. So ngayon, kapag gano'n ang nangyayari, for sure there will be imbalance, there will be, alam mo yung parang dadating ka sa point na parang hindi mo na kilala yung sarili mo. Kasi yung kung puro tayo focused no, on other things, on material things or worldly things, mapapansin ninyo na yung sarili ninyo parang minsan masasabi ninyo na, "Ay naku, hindi ko na nakukumusta ang sarili ko." 'Di ba? Kumusta na kaya ang sarili ko? 'Di ba? Yung gano'n. Kaya maaari 'no, na now is the time for you to take a time out so that kahit papaano maibalik mo naman yung sarili mo sa sentro, okay? Kasi tignan mo din kung meron kayong sitwasyon na kunyari tuloy-tuloy 'no, tuloy-tuloy yung problema, siguro nagkakaroon ng mga challenges one after the other, most likely wala kayo sa sentro. Wala kayo sa sentro ninyo, wala ng balanse, kaya patuloy 'no, tuloy-tuloy yung pagkakaroon ninyo ng problema. Kasi there are other things or other areas of life na napapabayaan na ninyo, na nani-neglect ninyo kaya sumusulpot yung mga problema. Okay? So you need to get back to your center. Find your center again so that ma-figure out ninyo ano yung problema. How can you solve the problem? 'Di ba? Ano yung magagawa ninyo
para ayusin 'no, ang takbo ng buhay ninyo. Kasi for sure there will be negativity ah, around you, 'di ba? Kaya kumbaga hindi napuputol yung chain ng problema. Alright? So get back to your center and you will find out, no? You will have that clarity of thought at mararamdaman mo or may isip mo na kung ano ang dapat na ayusin. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.